Sa lungsod ng San Gado, may isang gusaling kumikislap sa gabi, ang palaging puno ng ingay, sugal, at sigawan, ang Casino Brutal. Paboritong tambayan niyo ni Francis Leo Marcos, kilalang milyonaryo at kilala sa komunidad bilang lalaking may kakaibang agimat at kakaibang kabaitan. Lagi siyang kasama ng tapat pero medyo aanga-anga na alalay na si Casper. Isang gabi, bumaba mula sa black and gold SUV si Francis Leo at si Casper. Kumikintab pa ang mga alahas nila at parang sanay na pumapasok ng kasino. Si Repel M, parang malas tayo nitong mga nakaraang gabi ah. Lagi tayong talo eh. Yan nga ang iniisip ko, Casper eh. Hindi ako naniniwalang malas tayo. Lahat ng bagay may dahilan. Dekalibre tayo. Pumasok sila sa loob. Sa bawat table na nilalaroan ni Francis Leo, roulette, blackjack, baccarat, palagi siyang natatalo. Kahit ang mga dealer ay nagtataka pero hindi makapagsalita. Pagkatapos ng huling laro, napahawak si Francis Leo sa kanyang necklace na agimat. Kumikislap yun ng kaunti. Casper, nararamdaman mo ba yun? Sir, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko eh. Nagtinginan sila. Pareho nilang alam. May kakaiba. Nang ilapit ni Francis Leo ang kamay sa mesa, nagliwanag ng bahagya ang agimat niya. Ganoon din ang nakakubli sa bulsa ni Casper. Sa isang kisap mata, lumabas ang totoong anyo ng nilalang sa kasino. May isang maliit na nilalang na gumagapang sa tabi ng roulette wheel. Mapula ang mga mata, madumi ang balat, at sobrang pangit ng ngisi. Isa yung tiyanak. Nagtataka si Casper. Sir, may bata. Ay, hindi pala bata yan. Sir, tiyanak ka yan. Huwag kang sisigaw. Kunwari, hindi natin nakikita. Ang tiyanak ay parang nagtatali ng swerte. Pinaliliit nito ang tsansa ni Francis Leo habang binibigyan ng dagdag na winning energy ang mga mesa ni Bungo, ang may-ari ng kasino. Pinagmasdan nila ang tiyanak habang tumatakbo ito papunta sa isang VIP room. At doon nila nakita may isang lalaking kalansay ang muka, parang laking naangiti. Si Bungo. Nakahiga ito sa isang malambot na sofa. Hawak-hawak ang isang gintong tasa habang kinakausap ang tiyanak. Magaling. Dagdagan mo pa ang malas ng mga big time players. Lahat ng pera nila dapat sa akin mapunta. Ngumisi ang tiyanak at tumawa na nakakatindig balahibo. Nagpasya sina Francis Leo at Casper na magkunwaring bulag at hindi nakikita ang nilalang. Sinundan nilang hindi naghihinala si Bungo at tiyanak. Isang gabi, lumapit pa si Bungo sa kanila na nagyayabang. Oh, Mr. Marcos, malas ka na naman. Parang sinusundan ka talaga ng kamalasan rito ah. Ganun ba? Baka naman may naglalaro ng kalokohan dito. Aba, sino naman? Mga multo, mga halimaw. Nakakatawa ka talaga, Mr. Marcos. Napaisip si Casper. Sir, kung alam mo lang, gusto ko na siyang suntukin eh. Ano, suntukin ko na kaya? Kalma ka lang, Casper. Huwag muna. Hintayin natin ang tamang oras. At dumating nga ang tamang oras. Kinagabihan, sinundan nila si Bungo sa isang madilim na silid sa likod ng kasino. Doon nila nakita ang altar ng tiyanak. May mga alay na dugo, manika, at mga lumang pera. Hindi na natiis ni Casper. Sir, pwede na bang gulpihin yan?
Nakakasama na ng loob eh. Gusto ko na talaga suntukin yan eh. Oo, pwede na. Bigla silang lumabas mula sa likod ng mga slot machines. Pagpasok nila sa altar room, nagsigawan ng mga tauhan ni Bungo. Hoy, paano kayo nakapasok dito? Matagal ko nang alam ang kalokohan mo, Bungo. Tiyanak, atake! Umiyak ang tiyanak ng malakas. Parang sirenang sumisigaw ng sumpa. Dumilim ang paligid. Biglang tumalo ng tiyanak kay Francis Leo. Mabilis at matalas ang mga kuko. Sir, ingat! Inilabas ni Francis Leo ang kanyang agimat. Isang maliit na anting-anting na hugis araw. Lumiwanag yon ng kulay ginto. Nabulag ang tiyanak at napaatras. Aray, maskit! Mamamas ko dyan! Mabilis na kinuha ni Francis ang isang table lamp at hinampas ang tiyanak. Lumipad ang tiyanak at bumagsak sa altar. Tumalon muli at kumapit sa leeg ni Francis. Pero hinila yun ni Casper sa likuran at pinukpok gamit ang kahoy na upuan. Sir, nabali ko yung upuan, pero okay lang. Buhay ka pa? Tulungan mo akong tapusin to. Umilaw ng mas maliwanag ang agimat ni Francis Leo at tinamaan ang tiyanak ng purong liwanag. At natapos ang lahat sa isang malakas na pagsabog noon. Nang humupa ang liwanag, abo na ang tiyanak. Nanginginig na si Bungo sa takot. Wag niyo akong patayin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Lumapit si Francis, kasunod si Casper, na may hawak na naputol na pisi ng altar. Huwag kang matakot. Hindi kita papatayin. Napaangat si Bungo. Talaga? Basta may kapalit. Anong kapalit? Sabihin mo lang. Simple lang. 10 milyon. Napalunok si Bungo. 10 milyon? Sigurado kayo? Gusto mo 20 milyon. Pwede namin dagdagan kung gusto mo. Wag. Sige. 10 milyon. Nag-transfer agad si Bungo ng pera. Nang i-check nila, tama ang amount. Paglabas nilang dalawa, naangiti si Casper. Sir, ang sarap ng laban kanina, no? Parang pelikula. Masarap dahil nagtagumpay tayo at natuto si Bungo. Sir, anong gagawin natin sa 10 milyon? Ngumiti si Francis. Ang kalahati, pampagawa ng bahay ampunan. Kalahati, bibili tayo ng bagong kotse. Yes! Bagong kotse! Uhu! Natapos ang gabi na masaya silang dalawa. Sa likod nila, nagsara ang kasino brutal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil mawawala na ang pandaraya nito.